Hello mga kabayan! Kumusta? Kumusta kayo? Dito ako guys, nagpapahinga muna ako. Mamaya magtatrabaho na naman tayo. Alam nyo, pag ganitong oras, hirap makatulog. Yung dati-dati, yung unang schedule ko talaga dito, ang ganda-ganda. Ngayon, hindi na maganda guys. Kasi alam nyo ba, nung dumating ako dito, binigyan agad ako ng schedule. Ang schedule ko is, kasi ganito yun na, binigyan ako ng schedule kasi ganito yun. Kasi yung gising ko sa Pilipinas, gising ko din. Yung tulog ko sa Pilipinas, tulog ko din. Ito yun eh. Dumating ako dito. Kumigising talaga ako dito 6 a.m. Kasi yun talaga ang gising ko sa Pilipinas. No? 6 a.m. umaga. And then, natutulog ako is alas 7, umakit na ako, hindi na ako bumababa. Parang gumawa ako ng sarili kong schedule, ika nga. Pero nung alam nyo pa, dumating yung araw na sila na yung nagbigay ng schedule ko. Oo, ganun talagang ginagawa ko dati eh. Yung una ko talaga dito, 6 a.m. gigising ako, naglilinis na ako, ganun. Tapos, pag alas 7, pahinga na ako. Iniwanan ko na sila, bahala sila, tapos na ako sa trabaho. Yun ang nasa ko, sa Pilipinas nga yun eh. Pero nung binigyan na ako ng schedule. Ito, sabi sa akin, alas 8 ang gising ko. And then, alas 10 ang tulog ko, pahinga ko. Ngayon, ginawa ko yun. Ang ganda ng schedule ko nun. Pero habang tumatagal, pahirap na ng pahirap. Kasi alam nyo guys, hindi ko na mahawakan yung schedule ko. Kasi nga, utos doon, utos dito. Oh, utos na utos dito. Kasi alas 10 na nga tatawagin pa ako. Tapos nabago ng schedule. Kasi alas 6 gigising na ako. Doon na nagulo yung schedule ko. Hindi na ako makatulog. Yan guys. Hanggang ngayon, ganun na. Alam niyo, sa totoo, medyo okay na rin yung schedule ko. Kasi nung dumating ako dito, kompleto sila. Ngayon, yung may dalaga pa. Pero ngayon, wala nang dalaga, may asawa na, kaya sa iba na kasi yun. Yan talagang pinangano ko. Saka kung sino yung mga kasama mo dito, lahat yun amo mo, lahat sila utusan ka. So kayo mga guys, lalo sa mga bago pa lang na OFW, ganun talaga dito. Maninibago ka talaga. Kasi iba yung kultura natin sa Pilipinas. Iba din yung mga kinakain nila. Kinakain natin dun. Dami ko na talagang namimiss na pagkain. Madami na talagang namimiss na pagkain sa Pilipinas. Tapos yung pati itsura ko nabago na. Ito na yung itsura natin. Diba? Wala tayong ngipin. Wala na tayong ngipin. Kita nyo kayo. Sabi nila kung maaganda daw yung mga nasa abroad. Di naman eh. Tinan nyo, nakakaganda, nakakatanda nga eh. Ayun. Yung pumunta ako dito, postiso naman na talaga ako guys. Postiso na talaga ako nung dumating ako dito. Akin daw postiso na yan. Pero may mga ipin pa ako dito. So, ngayon, maglulubat na tayo guys. Maglulubat na naman yung cellphone natin. So yun guys, syempre nung dumating ako dito, ayun, dami na bago, naisip ko nga na para akong nasa ibang planeta. Oo, alam mo, nagkaroon din ako ng mga kaibigan dito. Natuwang nung nagkaroon kami ng cheesy. Pero alam mo guys, nakakalungkot kasi yung kaibigan ko una kong kaibigan dito sa Saudi, nagkilala ko yun sa uwa. Ngayon wala na siya. Tapos yung iba, wala na, nagkawatak-watak na kami guys. Wala na sila. Yung iba, di ko alam kung nasaan na.
So, ito, nagkaroon naman ako ng mga kaibigan, di naman yung mga bago pero hindi sila totoo. Mga peke, problema lang ang binigay sa akin, guys. So, ngayon naghahanap ulit ako ng kaibigan. Totoong kaibigan. Kailangan ko ng suporta ninyo guys dito kayo. Pero kung yung hindi naman ako naghahanap man. So yun lang guys, yung experience ko matagal na rin ako dito. Magwawalong taon na ako, hindi pa ako umuwi. Kasi nga yung, alam niyo guys, yung uwi sana ako nung, alam pandemic. Hanggang sa hindi na ako nakauwi hanggang ngayon. Sunod-sunod na, nagsitaasan ang mga presyo. Ay naku, kailan kaya ako makakauwi guys. So naman guys, bye-bye.